Ang mapagpalang pagbati po mga boss idol, mga ka-OFW natin dyan. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa pulka sa ating pagbati kahit nasaan ka mang lugar naroroon. No? Pero unahin natin si Papa God. Video panonoorin natin, ito maganda kay Arvin Polo TV at 15 magagandang lugar na sa Saudi mo lang makikita o matatagpuan. So bali, itong Saudi, hindi ko ina-expect na ganito pala kagaganda lugar dito. No? Kasi hindi pa ako nakakapunta dyan. No? Saka medyo ayoko sa mga lugar na ganyan. Iniisip ko kasi puro disyerto lang, mainit. At take note, no? Note, no? Kasi dyan, parang 3 season ata dyan, no? 4 season din, no? Kasi meron din dyan taglamig. Yun nga lang, pagka tag-init, sobrang init daw dyan. Kahit sa karsada, pwede kang magluto ng itlog pag nalaglag yung itlog na naluluto sa sobrang init, no? Pero pagka malamig naman, sobrang lamig kasi may ano rin, may winter din. At yung mga lugar nila, kamangha-mangha talaga na hindi natin ine-expect na ito sa panonoorin natin na ganito pala kaganda itong something. Halina't panoorin po natin mga boss idol, mga OFW natin dyan, mga bagong bayani. Ito na po. 15 mga bagay na tanging sa Saudi Arabia mo lang makikita at mararanasan. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang Saudi Arabia ay isang bansa sa West Asia na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Arabian Peninsula. Ito ay isang Islamic monarchy na kilala sa pagiging sentro ng Islam religion. Isa din ito sa mga bansa na madalas puntahan ng mga tao dahil sa mga kakaibang lugar at events na dito lamang makikita at maaaring maranasan. Ngunit ano-ano kaya ang mga unique places at mga bagay na tunay ngang maipagmamalaki ng Saudi Arabia? Kaya naman sa video na ito, Mayaman din talaga itong Saudi na to kasi nasa kanila yung maraming langis at mga gold. No, parang sa atin sa Pilipinas, marami tayong gold, no? At langis na hindi pa minimina. Bali yung sa malampaya lang, yun yung ginagamit natin at mauubos na daw yun within 2 to 3 years. So malapit na. Dapat anihin na natin yan. Dapat i-drill na natin yan habang nasa likod natin ang panig ng mundo. No, kasi kaysa itong mga incheck na to ang magmina no? Talagang kahit hindi kanila talagang kukunin nila no? Sana gawin na ng presidente natin yan na i-drill, no? Bago mahuli ang lahat. Para nang sa ganun, umunlad naman ang ating bayan, no? Pero wag lang naman sanang mapunta sa mga iilang tao yung makikinabang dyan, lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno, no? Yung mga kurakot dyan. Sana pagka minina yan, ilabas na yung death penalty. No? Kasi para na sa ganun, unahin natin death penalty para sa mga kurakot. 100,000 kinurakot sa pera ng bayan, pataas, 100,000 pataas, bitay na agad. No, 100,000 pababa, kulong, siguro mga 20 years. Sa kahit anong presidente, vice president, senator, congressman, mga mayor o pababa, vice mayor, hanggang tanod. Basta ikaw ay napatunayan, bitay na agad at ang maghahatol taong bayan. Sana ilabas yung batas. Talagang sigurado uunlad ang Pilipinas, no? Kung bago po kayo dito sa ating channel, mga boss idol, mga OFW natin dyan, baka naman po pwedeng maglambing sa inyo. Isang subscribes lang at malaking tulong po yun sa ating channel para makagawa pa rin po tayo ng mga ganitong mga reaction video. At paki-like and share na rin po. At maraming salamat din po kay Arvin Polo TV rin po. Paki-subscribe ang kanyang channel. God bless you po sa inyo lahat. ay aalamin at pag-uusapan natin ang 15 mga bagay na sa Saudi Arabia mo lang makikita. Kaya naman simulan na natin. Number 1, the Kaaba. Ang Kaaba ay isang sacred building sa Islam na matatagpuan sa gitna ng Masjid al-Haram sa Mecca, Saudi Arabia. Tinatawag itong House of Allah
at ito ang pinakabanal na lugar sa Islam. Ang Kaaba ay isang malaking gusali na hugis kubo at gawa sa granite. May taas itong 13.1 meters, lapad na 11.03 meters at haba na 12.86 meters. Binalot ito ng itim na tela na tinatawag na kiswa na may mga burden of paragraphs mula sa Quran. Ayon sa tradisyon, ay itinayo ni Prophet Ibrahim at ng kanyang anak na si Ismail ang Kaaba bilang shrine para kay Allah. Matagal na itong sentro ng pagsamba at ritual sa Mecca kahit bago pa dumating ang Islam. Noong panahon bago dumating ang Islam, ang Kaaba ay puno ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tribo sa Arabian Peninsula. Samantala, bawat taon ay milyon-milyong Muslim mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang pumupunta sa Kaaba para magsagawa ng Hajj, ang ikalimang haligi ng Islam. Ang Hajj ay isang pilgrimage na dapat gawin ng bawat Muslim na may kakayahan physical man o financial, kahit isang beses lang sa kanilang buhay. At ang tawaf na isang bahagi ng Hajj at Umrah ay binubuo ng 7 circumambulation sa paligid ng Kaaba bilang tanda ng pagkakaisa ng mga mananampalataya sa pagsamba kay Allah. Number 2, Diriyah. Diriyah ay isang mahalagang historical place sa Saudi Arabia na matatagpuan sa northwest part ng Riyadh. Kilala ito bilang isa sa mga pinakakilalang lungsod sa kasaysayan ng bansa at naging capital ng First Saudi State noong 18th century. Ang Al Turaif District na isang UNESCO World Heritage Site ay narito din. Dito makikita ang mga tradisyonal na gusali ng Najdi at iba pang mga sinaunang istruktura na nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng lugar. Itinatag ang Al Turaif District noong 1446 at naging sentro ng kapangyarihan ng Al Saud Dynasty. Dito, nagsimula ang modernong kaharian ng Saudi Arabia. Napapalibutan ito ng mga pader at may mga makasaysayang lugar tulad ng Salwa Palace na naging tirahan ng mga hari at pinuno. Makikita rin dito ang mga mosque, mga palasyo at iba pang mahalagang gusali na nagpapaalala tungkol sa makulay na kasaysayan ng Diriyah. Bukod sa pagiging makasaysayan, ay ginagawa ngayon ang Diriyah bilang isang pangunahing tourist destination sa Saudi Arabia. Kaugnay din nito sa ilalim ng Vision 2030 ng pamahalaan ay naglalaan ng malaking pondo para sa pagsasaayos at pag-unlad ng Diriyah bilang isang global cultural at heritage tourism destination. Kasama sa mga proyekto ang pagtatayo ng mga museum, cultural centers at mga modern facilities na magpapaganda sa experience ng mga bisita. Number 3, Al-Ula. Ang Al-Ula ay isang lungsod sa northwest part ng Saudi Arabia, sa rehiyon ng Al-Madina. Kilala ito sa mayamang kasaysayan at mga sinaunang lugar. Dati itong mahalagang sentro ng kalakalan at kultura noong unang panahon. Isa sa mga sikat na lugar dito ay ang Madain Saleh na tinatawag ding Al-Hijr. Ito ay isang UNESCO World Heritage Site at pangalawang pinakamahalagang lungsod ng mga nabatayan kasunod ng Petra sa Jordan. Dito matatagpuan ang mahigit 100 tombs na inukit sa bato. Ang mga tombs na ito ay nagpapakita ng kakaibang disenyo at sining ng mga nabatayan. Bukod sa Madain Saleh, ay mayroon ding mga sinaunang lugar sa Al-Ula tulad ng Al-Khuraibah at Dadan. Ang Dadan ay dating kapital ng kaharian ng Lihyan na isang ancient Arab kingdom noong 6th hanggang 2nd century BCE. Dito matatagpuan ang mga labi ng mga templo, libingan at mga inscriptions na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng rehiyon. Maliban dito, isa pang kahangahangang lugar sa Al-Ula ay ang Maraya Concert Hall. Kilala ito sa modernong disenyo at pagiging pinakamalaking gusali na may salamin sa buong mundo. Dito ginaganap ang mga concert at cultural events na pinagsasama ang traditional at modern arts. Number 4, Jeddah's Floating Mosque. Ang Jeddah's Floating Mosque na kilala rin bilang Al-Rahma Mosque ay isang napakagandang gusali sa tabi ng Red Sea sa Jeddah, Saudi Arabia. Para itong lumulutang sa tubig, kaya ito tinawag na Floating Mosque. Maraming turista at mananampalataya ang pumupunta rito dahil sa kakaibang disenyo nito. Itinayo ang mosque noong 1985. Ang disenyo nito ay combination ng traditional
at modern architecture. Ang white marble wall at dome nito ay nagbibigay ng elegant at tahimik na kapaligiran. Kaya nitong mag-accommodate ng libu-libong tao at bukas ito para sa lahat, Muslim man o hindi, na gustong makita ang ganda ng lugar at maranasan ang kapayapaan dito. Ang mosque ay nakatayo sa mga poste sa dagat, kaya parang lumulutang ito lalo na kapag kalmado ang tubig. Sa gabi naman ay napakaganda nito dahil sa mga ilaw na nagbibigay ng liwanag sa buong mosque at nagre-reflect sa tubig na lumilikha ng napakagandang view. Bukod sa maganda nitong disenyo ay kilala rin ang Al-Rahma Mosque sa katahimikan at kapayapaan ng paligid. Maraming tao, Muslim man o hindi, ang pumupunta rito para magdasal at magnilay-nilay. Nakakahanap sila rito ng lugar na tahimik at nakaka-relax sa tabi ng dagat. Samantala, ang mosque ay madalas ding gamitin sa mga cultural at religious activities, lalo na tuwing Ramadan at iba pang espesyal na okasyon. Ang mga seremonya at programa rito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na mas maunawaan ang kultura at tradisyon ng Islam. Number 5. King Fahd's Fountain. Ang King Fahd's Fountain o Jeddah Fountain Medyo maganda yan, no? Yung fountain na yan, napakataas niyan. At saka, Saudi, iniisip natin agad na disyerto nga, di ba? Pero yan, kita mo fountain, no? Tip yan ni isang, parang hari. ay isang kilalang landmark sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ang pinakamataas na fountain sa mundo na umaabot sa taas na 312 meters at mas mataas pa sa Eiffel Tower kung wala itong antena. Tinayo ito noong 1980s at binuksan noong 1985 bilang regalo ni King Fahd bin Abdulaziz Al Saud sa lungsod ng Jeddah. At simula noon ay naging simbolo ito ng lungsod at paboritong pasyalan ng mga tao. Ang tubig ng King Fahd's Fountain ay nagmumula sa Red Sea. May 3 malalaking pump na kayang magbuga ng higit 625 liters ng tubig per second. Ang tubig ay umaabot sa taas na may bilis na 375 kilometers per hour. Ngunit sa gabi ay nagiging mas kahanga-hanga ito dahil sa higit 500 LED lights na nagbibigay ng maliwanag at makulay na view. Ang disenyo ng fountain ay simple lamang, ngunit elegant. Gayun din, inspirasyon ito ng tradisyonal na Middle Eastern fountain, ngunit mas pinalaki at pinataas gamit ang modern technology. Ipinapakita ng King Fahd's Fountain ang husay at innovation ng Saudi Arabia at nagpapakita ng kakayahan ng bansa na lumikha ng mga proyekto na kilala sa buong mundo. Dagdag pa rito, matatagpuan ang fountain sa tapat ng Corniche ng Jeddah na isang paboritong lugar para sa mga pamilya at turista na gustong mamasyal at magpahinga. Ang King Fahd's Fountain ay hindi lang isang atraksyon, kundi isang simbolo rin ng pag-unlad ng Jeddah at ng buong Saudi Arabia. Number 6. The Edge of the World. Ang The Edge of the World o Jebel Firain ay isang sikat na lugar sa disyerto ng Saudi Arabia. Bahagi ito ng Tuwaik Escarpment na isang mahabang bangin na umaabot ng higit sa 600 kilometers mula Al-Qasim hanggang sa timog ng Riyadh. Tinawag itong The Edge of the World dahil sa view na parang nasa gilid ka ng mundo na may malawak na disyerto sa paligid. Ang lugar na ito ay kilala sa magagandang tanawin. Ang matatarik na bangin at malalim na valley ay nabuo mula sa mga bato na milyon-milyong taon na ang edad. Maraming tao ang pumupunta dito para mag-hiking, mag-explore at kumuha ng mga pictures. Dagdag pa rito ang Likas yan, no? Kalikasan, no? Milyon-milyon taon yan. At saka, grabe, nakakatakot din dyan, no? Siguro may mga nadisgrasya na rin dyan. Kasi parang wala silang safety, oh. Dudungaw ka lang, eh. Bawal ang biruan dyan, yung kunwari tutulak ka. Kasi mahihigop ka talaga, tsaka malakas hangin dyan. Sana wala pa, no, na disgrasya. Pero tingin ko meron. Kung wala silang punta sa Edge of the World ay isa ding adventure. Mula sa Riyadh ay kailangan ng mahabang biyahe wala di ba? Delikado yun. sa disyerto. Kadalasan ay kailangan ng 4x4
na sasakyan at sapat na tubig at pagkain dahil malayo ito sa kabihasnan. Mahirap makita ang daan kaya kailangan ng GPS o Malayo kasi 600 kilometers nga daw. tulong mula sa mga lokal. Ang Twike Escarpment, kung saan bahagi ang edge of the world, ay mayaman sa kasaysayan. Nabuo ang mga bato dito noong Jurassic period, mga 150 million years na ang nakalipas. Makikita rin ang mga fossil ng sinaunang dagat sa mga bato. Ginamit din ito ng mga sinaunang tao bilang ruta ng kalakalan sa Arabian Peninsula. Ngunit kahit malayo ay marami ng turista at lokal ang pumupunta sa edge of the world. Number 7. Abraj Al Bait Towers. Ang Abraj Al Bait Towers o kilala rin bilang Makkah Royal Clock Tower ay isang malaking grupo ng mga gusali sa Mecca, Saudi Arabia. Matatagpuan ito sa harap ng Masjid Al-Haram, ang pinakabanal na mosque sa Islam. Ginawa ito para sa mga bisitang nagsasagawa ng Hajj at Umrah. Mayroon itong 7 tore at ang pinakamataas ay ang Makkah Clock Royal Tower na may taas na 601 meters at isa sa pinakamataas na gusali sa mundo. Ang Makkah Royal Clock Tower ay may malaking orasan sa bawat gilid na may diameter na 43 meters. Ito ang pinakamalaking orasan sa mundo. May hotel din dito na may 1,618 rooms at suite na pinapatakbo ng Fairmont Hotels and Resorts. May malaking shopping mall na may mahigit 4,000 stores, conference center, Islamic museum at prayer room na kayang mag-accommodate ng 10,000 na tao. Samantala, nagsimula ang pagtatayo ng Abraj Al Bait Towers noong 2004 at natapos noong 2012. Pinunduhan ito ng Saudi Bin Laden Group na isa sa pinakamalaking construction companies sa mundo. Ang complex ay may floor area na 1,500,000 square meters o isa sa pinakamalaking gusali sa mundo. Ginawa ang mga tore para magbigay ng mas maraming space sa mga bisita ng Mecca, lalo na tuwing Hajj, kung saan milyon-milyong Muslim ang pumupunta sa lungsod. Number 8. The Green Dome of Medina. Ang The Green Dome of Medina o Al-Masjid An-Nabawi ay isa sa mga pinakabanal na lugar sa Islam. Matatagpuan ito sa Medina, Saudi Arabia. Kilala ito dahil dito nakalibing si Prophet Muhammad, pati na rin ang mga unang 2 kalipa na sina Abu Bakr at Umar ibn al-Khattab. Ang kanilang mga libingan ay nasa ilalim ng Green Dome na naging simbolo ng Islam. Samantala, noong 1279 ay itinayo ang The Green Dome sa panahon ni Sultan Qalawun. Sa simula ito ay gawa sa kahoy at kulay puti. Noong 1837 ay pininturahan ito ng green kaya tinawag itong The Green Dome. Maraming beses na rin itong inayos at pinalaki, lalo na noong panahon ng mga Ottoman at sa makabagong panahon sa ilalim ng pamahalaang Saudi. Ang Al-Masjid An-Nabawi ay isang mahalagang destinasyon para sa mga Muslim na nagsasagawa ng Hajj at Umrah. Kahit ang Hajj ay ginagawa sa Mecca, ay karamihan pa rin sa mga pilgrims ay bumibisita rin sa Medina upang magdasal sa mosque at igalang ang puntod ni Prophet Muhammad. Ang mosque ay bukas rin 24 hours at kayang tumanggap ng libu-libong tao. Sa loob ng mosque ay mayroong rauda, isang bahagi sa pagitan ng puntod ni Prophet Muhammad at ang kanyang platform. Itinuturing din itong isang espesyal na lugar. Ayon sa mga hadith, ang rauda ay isang bahagi ng paraiso sa lupa. Maraming tao ang nagdarasal dito, naniniwalang mas malaki ang chance na marinig at sagutin ng Diyos ang kanilang mga dasal. Dagdag pa rito, ang disenyo ng The Green Dome ay kahanga-hanga at nagpapakita ng galing ng mga sinaunang manggagawa. Ang dome ay may magagandang pattern at sulat. Sa gabi ito ay nagniningning na nagiging gabay para sa mga Muslim sa buong mundo. Number 9. Tabuk Castle. Ang Tabuk Castle o Qasr Tabuk ay isang kilalang makasaysayang lugar sa Tabuk, Saudi Arabia. Itinayo ito noong 16th century at naging mahalagang daanan para sa mga mangangalakal at mga pilgrims patungong Medina at Mecca. Matatagpuan ito sa gitna ng lungsod ng Tabuk, isang lugar na kilala sa mayamang kasaysayan at kultura. Ang castle ay itinayo upang maprotektahan ang mga manlalakbay na Muslim. Karagdagan pa dito, ang disenyo ng Tabuk Castle ay nagpapakita ng tradisyonal na Islamic architecture
na may halong impluensya mula sa iba't ibang kultura. Gawa ito sa mga adobe brick at bato na matibay at maganda. Ang mga tore at pader nito ay may mga butas para sa mga gwardiya upang mabantayan ang paligid at maprotektahan ang castle mula sa mga kalaban. Sa loob ng castle ay makikita din ang mga balon, mosque at iba't ibang silid na nagsilbing tirahan ng mga gwardiya at officials. Bukod dito, ang mosque na nasa loob ng castle ay isa sa mga pinakakapansin-pansing bahagi nito. Isa ito sa mga pinakalumang mosque sa rehiyon at mahalaga sa kasaysayan ng Islam. Sa loob ng mosque ay makikita rin ang mga sinaunang inscription at decoration na nagpapakita ng sining ng mga manggagawa noon. Ang pagkakaroon ng mosque sa loob ng castle ay nagpapakita ng kahalagahan ng relihiyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Subalit, ang Tabuk Castle ay hindi lang depensa kundi isa ring sentro ng kalakalan at pamahalaan. Number 10. Al-Khobar's Corniche. Ang Al-Khobar's Corniche ay isang sikat na lugar sa Eastern Province ng Saudi Arabia. Nasa tabi ito ng Arabian Gulf, kaya maganda ang tanawin ng dagat at mga gusali. Kilala ang Corniche sa malinis at maayos na kapaligiran. Marami ding pwedeng gawin dito ang mga pamilya, magkakaibigan at solo travelers. Kaugnay nito, maraming halaman at garden sa Corniche. May mga lugar na pwedeng tambayan at mag-picnic habang tinitingnan ang dagat. May mga upuan at shades na pwedeng pagpahingahan habang nilalanghap ang sariwang hangin. Para sa mga mahilig mag-jogging o mag-bike, ay may mga daanan para dito. Maraming tao ang naglalakad, tumatakbo o nagbibisikleta tuwing umaga at hapon. Habang nag-e-exercise ay makikita nila ang magagandang tanawin ng dagat at mga gusali ng Al-Khobar. Bukod dito ay marami ring kainan sa Corniche. May mga cafe, restaurant at food stalls na nag-o-offer ng iba't ibang pagkain. Pwede kang kumain ng tradisyonal na Saudi food o international dishes. Masaya rin ang kumain sa open-air restaurants dahil maganda ang tanawin ng dagat at sunset. Para naman sa mga bata, ay may mga playground at lugar din para maglaro. Maraming pamilya ang pumupunta Pasyalan talaga yun, no? At saka talagang maganda yung lugar, yung tanawin doon, tsaka presko. Sarap pa kumain doon habang nakatanaw ka, no? Okay dyan, dito tuwing weekend at holidays para mag-relax at mag-enjoy. Gayun din, ang isa pang magandang bagay sa Corniche ay ang mga art installations at sculptures. Number 11. Masmak Fortress. Fortress o Qasr al-Masmak ay isang mahalaga at makasaysayang gusali sa gitna ng Riyadh, Saudi Arabia. Malaki ang papel na ginagampanan nito sa kasaysayan ng bansa dahil dito naganap ang isang mahalagang pangyayari na nagbigay daan sa muling pagtatatag ng kaharian ng Saudi. Naitayo ito noong kalagitnaan ng 19th century at naging saksi sa maraming mahahalagang tagumpay at pag-aalsa. Samantala, itinayo ito noong 1865 sa ilalim ni Amir Abdul Rahman ibn Sulaiman ibn Dabaan. Unang ginamit ang kuta bilang sentro ng kapangyarihan ng Al-Rashid, ang naghaharing pamilya sa Riyadh noong panahong iyon. Naging mas mahalaga ang Masmak Fortress nang salakayin ito ni Ibn Saud noong 1902. Sa pamumuno ni Abdulaziz Ibn Saud ay matagumpay na nasakop ang kuta mula sa Al-Rashid. Ito rin ang nagsimula ng pagbabalik ng kapangyarihan ng pamilya Saud sa Riyadh at nagbigay daan sa pagtatatag ng modernong kaharian ng Saudi Arabia. Bukod dito, ang disenyo ng Masmak Fortress ay nagpapakita din ng traditional architecture ng Arab. Gawa ito sa adobe bricks at may makakapal na pader para magsilbing proteksyon. Mayroon din itong 4 na tore na tanaw ang paligid at isang matibay na pintuan na gawa sa kahoy na may mga pako at metal na decoration. Sa loob ng fortress ay may mga silid at space din na ginamit bilang tirahan ng mga sundalo at officials at pati na rin ang imbakan ng mga sandata at pagkain. Number 12. Al-Wahbah Crater. Ang Al-Wahbah Crater ay matatagpuan sa western part ng Saudi Arabia sa Hijaz. Ito ay isang malaking volcanic crater na may lalim na umaabot ng 250 meters at lapad na 2 kilometers.
Maraming turista at geologist ang naakit dito dahil sa kamangha-manghang tanawin nito. Noong una ay napansin ng mga lokal na Bedouin ang opening at naging bahagi ito ng kanilang mga alamat. Sinasabi ng ilan na nabuo ito dahil sa pagbagsak ng isang meteorite. Pero ayon naman sa mga eksperto, ito ay resulta ng isang phreatic eruption. Nangyari ito noong naghalo ang magma at tubig na nagdulot ng malakas na pagsabog at lumikha ng volcanic crater. Gayon din naman, ang paligid ng Al-Wahbah crater ay kakaiba. Ang mga gilid nito ay napapalibutan ng puting kristal ng sodium phosphate na nagbibigay ng maganda at kakaibang tanawin, lalo na kapag natatamaan ng sikat ng araw. Sa ilalim nito ay makikita rin ang mga salt deposit na nagpapatunay na may tubig dito dati. Sa loob din nito ay may mga halaman tulad ng mga puno ng dates at iba pang uri ng halaman na hindi mo inaasahan sa isang lugar na may bulkan. Ang Ganda tignan niya, no? Pag nasisinaga ng araw, kaya buwan, misa kasi pag kasi kalikasan yan eh. Kaya talagang may mga magandang tanawin. kombinasyon ng tuyong lupa at mayabong na halaman ay nagbibigay ng magandang tanawin, ngunit mahalaga rin ang Al-Wahbah crater sa kasaysayan at kultura ng lugar. Mahalaga ito para sa pag-aaral ng mga geological formations at nagsisilbing natural laboratory para sa mga mananaliksik. Bukod dito, ay paborito rin itong destinasyon para sa hiking at camping. Number 13, Riyadh Sky Bridge. Ang Riyadh Sky Bridge ay isang sikat na attraction sa Saudi Arabia. Matatagpuan ito sa pinakatuktok ng Kingdom Center, isang mataas na gusali na may 99 floors at taas na umaabot ng 302 meters. Mula dito ay matatanaw ang buong lungsod mula sa taas. Gayon din ang Sky Bridge ay may haba na umaabot ng 65 meters at gawa sa bakal at salamin. Dahil dito ay kitang-kita ang paligid mula sa itaas. Dinisenyo rin ito upang magkaroon ng malinaw na tanawin ng Riyadh at ng kalapit na disyerto, kung kaya't maraming bisita ang naaakit dito. Ngunit para makarating sa Sky Bridge ay kailangang sumakay sa mabilis na elevator mula sa ground floor papunta sa 77th floor sa loob ng ilang segundo. Mula doon ay isa pang elevator ang magdadala sa mga bisita sa Sky Bridge. Ang pag-akyat dito ay nagpapakita ng modern technology at ganda ng gusali. Iba rin ang view mula sa Sky Bridge sa umaga at gabi. Sa umaga ay makikita ang malawak na tanawin ng lungsod at mga kalsada. Sa gabi naman ay makikita ang makukulay na ilaw ng Riyadh. Maraming turista at locals ang bumibisita dito tuwing gabi para kumuha ng litrato ng nagliliwanag na lungsod. Sa kabilang banda ay may mga lounge areas din sa Sky Bridge kung saan pwedeng magpahinga at magmasid sa tanawin. Mayroon ding mga display na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kasaysayan at disenyo ng Kingdom Center at ng Sky Bridge. Number 14, Sea Project. Ang Red Sea Project ay isang malaking proyekto sa turismo sa Saudi Arabia. Layunin nito na maging pangunahing destinasyon ng ecotourism sa buong mundo. Sinimulan ito noong 2017 bilang bahagi ng Vision 2030 ng Saudi Arabia na naglalayong paunlarin ang ekonomiya at bawasan ang sobrang pag-asa sa langis. Saklaw nito ang mahigit 28,000 square kilometers ng lupa at tubig, kabilang ang mahigit 90 na isla na hindi pa naaabot. Matatagpuan ito sa baybayin ng Red Sea sa pagitan ng Umluj at Al-Waj. Samantala, ang proyekto na ito ay naglalayong isulong ang sustainable na turismo. Ang disenyo at pagpapaunlad nito ay nakatuon sa pangangalaga sa kalikasan, lalo na sa marine ecosystem ng Red Sea, na isa sa mga pinakamayamang marine biodiversity sa mundo. Kasama sa proyekto ang pagprotekta sa mga coral reef, mangrove at iba't ibang marine life. Layunin din nito na gumamit ng mga sustainable na paraan sa pagtatayo at operasyon. Gayon din naman ay magkakaroon ang Red Sea Project ng iba't ibang high-end na resort at luxury accommodations na idinisenyo ng mga kilalang architect mula sa buong mundo. Magkakaroon din ng mga marina, golf course at iba't ibang recreational facilities. Bukod dito,
ay isusulong din ang mga activities na may kaugnayan sa kalikasan tulad ng diving, snorkeling at eco-tours. Layunin ng proyekto na maging model ng sustainable development na gumagamit ng 100% renewable energy at walang carbon footprint. Number 15 Janadria Festival. Ang Janadria Festival ay isa sa pinakamalaking festival sa Saudi Arabia. Ginaganap ito taon-taon sa Janadria, malapit sa Riyadh, at dinadaluhan ng libu-libong tao mula sa iba't ibang lugar. Sinimulan ito noong 1985 ng Saudi National Guard para ipakita at alagaan ang kultura at tradisyon ng bansa. Samantala, isa sa mga pangunahing bahagi ng Janadria Festival ay ang mga pavilions na nagpapakita ng mga tradisyonal na sining at kalakalan. Dito ay makikita ng mga bisita ang mga gawa sa pottery, weaving at metalworking na bahagi ng pamana ng Saudi. Ang bawat pavilion ay kumakatawan din sa iba't ibang rehiyon ng Saudi Arabia, kung kaya't makikita ng mga bisita ang iba't ibang aspeto ng buhay at kultura sa bawat lugar. Bukod sa mga pavilions, ang festival ay kilala rin sa mga tradisyonal na palabas at pagtatanghal tulad ng Arda, ang pambansang sayaw ng Saudi Arabia. Ang sayaw na ito ay sinasayaw ng mga kalalakihan na may hawak na espada habang sumasabay sa tunog ng drum. Ang mga ganitong pagtatanghal ay hindi lang para magbigay ng aliw, kundi para ipakita rin ang kahalagahan ng mga sinaunang kaugalian. Bukod dito, ay mayroon ding mga tradisyonal na pagkain sa festival. Ang mga bisita ay pwedeng tumikim ng iba't ibang local recipes tulad ng kabsa, na isang sikat na pagkain na gawa sa kanin at karne, at iba pang masasarap na lutuin. Karne, no? Siguro karne ng tupa yan. Kasi bawal sa kanila yung baboy. Ano ko lang baka kung pwede. Pero sabi ng utol ko, kasi nasa Saudi yun, no? Shoutout nga pala sa'yo, Kuya Den. Palagi kayong mag-iingat dyan. At ang ganda pala ng ibang lugar dyan. Sana mapuntahan mo yan. Okay, alright. Hanggang dito na lang po muna. At ayan, nakita natin mga boss idol, mga ka-OFW natin dyan na ganun kaganda ang pwedeng mapuntahan o mapasyalan sa Saudi, no? Hindi natin ina-expect na akala lang natin puro desert lang ang makikita natin. Ayan, ipinakita nila yung 15 magagandang lugar na tourist spot para sa kanila. Na para sa atin din, nakita naman natin kung gaano kagaganda talaga, no? Na-amaze ako lalo yung sa fountain. Ayun lang po, madlang netizen, mga boss idol at mga ka-OFW dyan. Hanggang sa muli po at maraming salamat po sa pag-subscribe po ninyo. Mabuhay po kayong lahat, no? Palagi sinasabi ni Tio Paing, no? Life is short, be happy, and world peace. Ingat po kayong lahat dyan.